Ito ang sitwasyon sa labas ng tanggapan ng Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB noong Miyerkules ng umaga. Nagtipon ang mga miyembro ng grupong Piston Panay, isang organisasyon ng mga tsuper para ipahayag ang hindi nilang pagsang-ayon sa bagong patakaran ng dalawang ahensya. Apektado raw ang biyahe ng mga driver sa probinsya dahil sa pag-phase out ng mga lumang bus. Hindi rin daw makatarungan ang mataas na penalty charges. Ang sitwasyon sini dito sa may Central Town, halos katunga sa mga units, no? Sang kalinog ng mga double tire, hindi na makabiyahe bangod sang phase out. No? Ikaduwa, ang pagpamatok namon kapag panawagan sa sining implementasyon sa Japon sa DOTC Department Order number 39 nga kung sa din gindeklarar na sang korte nga illegal apang sa Japon ginapatuman pa sa LTO ang ining mataas nga multa. Depensa naman ng LTO, hindi pa raw naaprubahan ang bagong kautusan hinggil sa mas mataas na mga multa. There is a proposal by the DOTC to make an increase, but it is still a proposal. Wala pa, it is not yet implemented. Ayon sa LTFRB, ang pagbabawal sa pagbiyahe ng mga lumang bus ay kaugnay ng kanilang modernization program. Actually, this has something to do with the modernization ng ating public utilities. First move was yung mga UV Express. Ginawa nating 13 years na lang. No longer beyond because the risk. So ngayon, sumunod yung 15 years sa bus na dapat kung ang bus nag-age na 15 years beyond, hindi na yun pwede ma-renew. Dagdag pa ng ahensya, ang mga pagbabago sa kanilang patakaran ay para lamang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero.